Hi! Good morning guys! Kami po ngayon ay nasa EDSA. Yan, kasama ko ngayon ang aking mga anak na babae. Yan, si Ayesa and si Aliyah. Okay, mag-usap tayo habang traffic. Papunta kasi kami sa DFA para kunin ang kanilang mga passport. Ayan. So, pag-usapan natin nung mga bata kayo, Ayesa and Aliyah. Kasi magkaiba sila ng color. Parehong maganda yung kulay nila. Pero si Ayesa ay maputi. Si Aliyah, yung sumunod ay morena. Pero si Aliyah, gustong-gusto niya yung color ng ate niya. Kaya, ang ginagawa mo nung maliit ka, Aliyah, anong ginagawa mo, nak? Ginagawa ko lotion yung pulbos. Yan. So, laging ubos yung Johnson's baby powder namin kasi makikita ko na lang siya nakalagay sa buong mukha niya hanggang katawan niya yon, braso hanggang binti niya, kalat na kalat kasi gusto niyang maging maputi. Kasi ang pagkakaintindi mo, Aliyah, dati nung bata ka, pag maitim o pag morena ang color ay pangit. Kasi sa mga sinasabi rin ng tao yun super. Yun yung standard ng beauty nila. So sinasabi ng mga tao, pag maputi ka, maganda ka, pag maitim ka or morena ka, pangit ka. So kaya ginagawa ni Aliyah yun, ubos lagi yung pulbos namin. Pero habang sila ay lumalaki at nagkakaisip na at nabababad sa salita ng Lord sa church, ano yung realization nyo? Ginawa talaga tayo ni Lord na masterpiece. Kaya kahit anong kulay, ganon, itsura, maganda ka pa rin. Tapos naalala ko nga dati, laging may nagsasabi, parang hiwalay kami lagi ni ate, tapos may magbubulong, di mas maganda ka sa kapatid mo. Di ba, te? Ganun. Huwag mo sasabihin na mas maganda ka sa kapatid mo. Ganun. Pero lagi namin sinasabi na magkaiba kami ng beauty. Pero maganda kami pareho. Oh. Si Ayesa, ikaw, anong pananaw mo? Kasi rin nung bata rin kami, they always have the different opinions. Even from our lola, sabihin na, ang ganda mo, no? Kaya lang patas talaga si Lord. Ikaw pa ngo, si Aliyah, matangos ilong, to siya maitim, tapos ikaw maputi. So parang nagkaroon kami ng perception na, ay, kailangan pala ganito para maging maganda. Pero the reality is, mas in-instill sa amin nila nanay tsaka tatay na yung beauty is not just skin. So yung relationship talaga. Tsaka, mas appreciate namin yung beauty namin kasi nga, walang binibigyan tayo ng confidence in Lord. Hindi lang sa color ng skin. Yun nga di ba? Kumbaga, na-realize nyo na kahit anong color, talagang maganda ka kasi kawangis mo si Lord, nilikha ka ni Lord. Dahil nga, iba-iba talaga yung tingin ng tao. May nagsasabi na mas maganda si Ayesa, may nagsasabi naman na mas maganda si Aliyah. Pero ang totoo, lahat ay maganda, lahat ay pantay-pantay. Diba, nak? So, ano pa gusto nyo dagdag? Ayun nga. So, lahat tayo meron sa kanya-kanyang ganda. Kasi before din, di ba, Iyat? Ako personally, na-experience ko yung maging insecure. Hindi lang. Kahit maputi ka na. Oo, na-insecure ka din. Insecure. Like, gaano kakinis yung balat nila or how beautiful they are kapag morena sila, gano'n. So, parang hindi mo ma-appreciate yung sarili mo. Pero kasi, kinukumpara mo yung sarili mo in a very, sa physical na aspect. Pero kung titignan mo, ikaw, minold ka ni Lord to be that way, to stand out in your own. And like kong sinasabi sa mga anak ko, kasi syempre, mga kabataan, like kong sinasabi sa kanila, mas mahalaga yung kagandahan ng kalooban. Kahit sabihin mong maganda sila physically, baliwala yun kung hindi maganda yung nasa puso nila. Baliwala yung talino kung hindi maganda yung ugali nila. So, I hope meron po kayong natutunan sa aming pinag-usapan, sa aming maikling usapan na lahat ay pantay-pantay, ano man ang itsura natin, ano man ang kulay natin, ano man ang kalagayan natin sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay, lahat tayo ay mahal niya. Pinagpala tayong lahat. Okay, maraming salamat po. God bless.